Happy New Year, January 1, unang record natin ng ating vlog ngayong taon 2026. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayon itong issue ng ating lipunan. Ito po si Congressman Ronnie Puno. Ito po ay tinanong dito patungkol dito sa usap-usapan umano na may 2 million pesos sila na Christmas bonus. Ito po tunghayan natin. At ito po ay sagutin to ni Attorney Vic Rodriguez. Ito po mga kababayan, matindi ito. Itong pira natin, biro mo. Itong 2 million pesos pang Christmas bonus. Saan ka pa? Tiba-tiba talaga itong mga congressman, itong mga kababayan. Palakpakan natin. Yan. Ang galing, ang laki-laki. Nako. Okay. Patuloy tayo mga kaibigan. Patuloy tayo. Sir, meron daw pong may sinabi si Levis again na 2 million pesos daw po yung inyong Christmas bonus bawat kongresista. Ewan ko siya, tumanggap siya ng 2 million, ano ha? Hindi siya tumanggap. Hindi siya tumanggap. Sinabi niya, hindi kinukuha eh. Sarap, no? Pag ganun. Sarap eh. 2 million pesos Christmas bonus. Palakpakan. Tiba-tiba, dito natin makikita mga kabayan. Pero saan pa tayo, tinitipid tayo sa gobyerno, yung mga tao, ganito lang, gagastusin ninyo. Halimbawa, yun, pagkain mo, yun lang. Halimbawa lang, sa Cebu na, yun ang 500 pesos, sapat na pala yun. Pero sa kanila, ito, magkano? 2 million pesos Christmas bonus. Nako, grabe. Tuloy natin. Ang ganitong sistema dito, may sweldo kami. Ang sweldo na Tinanong ho yung Christmas bonus, yung sweldo, hindi niyo na kailangan sabihin. Alam na ho namin na may sweldo kayo. Alam na namin may sweldo talaga kayo. Hindi naman talaga kayo nagpunta dyan pag walang sahod itong mga congressman. Ako po, sino ba kayang mag-apply dyan? Kahit sino sa atin. Sino po mag-apply ng trabaho na walang sweldo? Di ba? Ang tanong dito, may tungkol sa Christmas bonus pero unang sagot niya, iwan ko ba lang kay Labiste, kinuha ba niya o hindi? Tapos ito, inumpisa na, may sweldo sila. Nako. Makita natin dito mga kababayan, defensive, di ba? Puno, defensive. Tuloy. pay scale ng gobyerno. Mga 240 a month yata, gano'n. 300K daw sabi niya. O baka gano'n. Hindi ko masyadong maalala, no? Biro mo, hindi na niya napansin yung hindi na napansin yung sahod. Saan ka pa? Tayo nga yung ordinaryo tayong nagtatrabaho mga kababayan, no? Sa liit ng sahod natin, kahit itong dugtong point na katiting na lang, sintamos na lang, alam mo natin. Pero sila sinasabi ni Labis ni 300, sabi niya 340. Sabi niya, parang ganun. Biro mo. Ganun na halaga, parang makalimutan na, para lang pinakamaliit na sa kanila yon. Yung 200 plus. Sabi, parang ganun. Dito natin makikita mga kabayan, ang laki pala. Biro mo, bonus pa lang. 2 million. Palakpakan. Okay, tuloy. Kumbaga, a district operating fund, no, which everybody also gets, no? And then, kung minsan, there are additional activities in the district, you can request, and the House leadership sometimes will grant you your additional activities, bigger,
mas marami yung iyong mga botante. Ako, 500,000 yung inaalagaan ko sa distrito. Hindi dapat maging pareho ako sa yung isang distrito na 200,000 ng residente, di ba? So sometimes they will make adjustments like that. Pero hindi sa amin pumupunta yon, number one. Number two, pirmado kami, niresibo namin lahat yon. Okay? Walang cash na lumalabas din. Sabi niya mga bundles of cash. Hindi ko alam kung ano yun. So Kasi there's no 2 million, sir? there's accounting eh. Alam mo yun? Kaya hindi pwedeng mga patago yan eh. Hindi pa tago, pero ngayon pa lang na-booking. Hindi pa yung patago ha. Pag walang magtanong, hindi na-booking. Pag walang labiste, hindi na-booking. Deny na may 2 million pesos Christmas bonus po. I sa don't lahat. think everybody got 2 million. Okay? Higher? No, I don't think anybody got 2. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2. See? Lahat. Inamin na labiste, hindi lang kinuha sa kanya. Pero may mababa, may mataas. Alam na kung sino ang mataas at sino yung mababa. At sa sino yung mababa, yun ang hindi sumasang-ayon sa admin. Parang tumabingi. Pero yung mataas itong alakpakan talaga doon sa admin. Ito talaga. Doon tayo sa matagumpay na 2 million. Palakpakan. Saan ka pa makikita natin itong mga mambabatas natin? Napakalaking pera pala. Ako. Sana mga kababayan, pag itong mga taong ito mamamatay ito, tayo halili sa kanila. Tayo rin tatakbo. Subukan natin din na kung anong buhay talaga. Ang sarap ang buhay pala nila dito. Pag Pasko, paldo. Tuloy. Sige, Puno. Paliwanag ka pa, paliwanag. In the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? Pareha lang din yun. Pareha lang din yun, Puno. Ano ka ba? Hindi Christmas bonus, pang Christmas funding. Ngayon, pag hindi rin ng bulabog, alam kaya ng mga constituent na may bonus kayo na para sa kanila? Alam? Ano? Pambira to. Ito magkita natin mga kababayan, no? Pag itong babuking na talaga, wala na talagang lusot. Porkit magpalusot ka or aamin. Ito. Trap na siya eh. Tuloy. Naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Kung nagwawalang yan dyan, di siguro malalaman naman yan. Ano Christmas requirements? Ano yung Christmas requirements for this week? Well, Christmas party ka sa mga barangay captain mo. Pambira. Christmas party ng barangay captain mo. Kukunin mo pa yon sa pera galing sa pera ng gobyerno. Alam mo, Puno, naalala ko po dati yung nag-aral pa ko. Pag may gathering, may mga party, lalo na Christmas party, hindi yun kinukuha sa budget sa paralan, budget sa mga maestra yung para party ng mga estudyante, para partihan yung mga estudyante. Yung mga estudyante mismo, mag-ambag-ambag para magkaroon sila ng Christmas party. Pero sa inyo, antindi pala. Kukuha pala kayo ng amount dyan para ipang party-party sa mga barangay captain. Bihira naman to. Antindi, di ba? Tapos sabihin nyo pa, kayong mga sabihin na, mga 500 pesos lang, pwede na.
Hanggang doon lang kayo, 500 pesos. Nusibinan ninyo. Tapos kayo, may pangparty, papalay kayo sa mga barangay kapitan. Tapos kinuha nyo dyan sa pira ng bayan. Ang tindi. Punong-puno. Palakpakan. Nako. Ito natin makikita paano nila ilulusta yung pera. Sa dami-dami ng pera ng Pilipinas, ipang party-party na, naku po. Tapos tingnan natin yung mga karsada natin yon, tingnan natin yung mga klase ng mga tulay natin, tingnan natin yung klase ng mga palengke. Naku po, hindi pang competitive. Pero doon sa mga kung ano-ano na lang palusot ninyo para makakuha kayo ng pera, naku po. Over pa, sobra pa sa ISO na certified. Grabe. Yung talagang ito ang knockout certified. Ito lang klase mga kababayan, ito ang knockout talaga na sertipikadong knockout. Umpisa pa lang, sa pag-umpisa pa lang doon, pag-release pa lang sa pera, nakaw na. Absulto ka na. Pagdating mo, tinanggap ko lang, hindi ko alam na ninakaw ba to. Ngayon, dahil nabukin na ni Labisde, wala nang lusot. Magpapalusot na lang at saka kunting amin. Tuloy. Pag health, ano ka, activity ka, you will do mga consultations, di ba? Mga ganon. Many things, but siyempre, people Many things, but siyempre, so wala talagang konkretong plano kung saan mo ipupunta. So totoo talaga yun, na pang ano talaga yun, pang bonus talaga nyo sa inyong mga congressman. Hindi talaga yun para sa mga constituent mo. Doon talaga sa individual sa inyo, tama yung sinasabi, kanya-kanya kayong diskarte sa inyong mga kwarto. Di ba? Palusot pa. Punong-puno na. Tuloy. the congressman to show up in their district and help them, for whatever it is they need help for. So ganon. And again, Yung salitang help, yun ang ginagamit ninyo para doon sa mga tao. Para kumbaga, tinutulungan sila. Yung mga tao talaga, pag natulungan kayo, hindi naman talaga yun na hindi kami natutulungan. Ano yun? Sasayaw na lang yun sa tugtog ninyo kahit wala. Diba? Iba dahil kontrolado ngayon na over politics na talaga, na sobrahan. Instead na kayo ang nagserbisyo sa mga tao, ginagamit ninyo ang mga tao para kayo magkapira. Diba? Diba? Punong-puno na. hard and fast rules, di ba? Wala namang ganun na talaga. Ang definite is the district budget. Okay? Now, yung mga bonus na yan, you would have to go into each individual case because I know there is no general policy on that. Pero mayroon na talaga. Pero mayroon. Hindi mo itatanggi, mayroon talaga. Di ba? Lipat na tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Sasagutin ito ni Vic Rodriguez, itong si Congressman Ronnie Puno. Magandang tanghali po. 12:01 noon. Huling araw po ng taong 2025. December 31 today, 2025, huling araw. At hindi po natin pwedeng palagpasin
ang napakahalagang araw na ito nang hindi ako magkaroon ng isang direktang ugnayan sa inyo upang bumati. Napakarami ang bumabati ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo, anuman pong oras dyan, anuman po ang ating katayuan sa buhay, tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sana sa ating lahat. O, palakpakan ho natin dito si Atty. Vic Rodriguez. Welcome, Atty. Welcome, 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 welcome. Po dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo at yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, Filipino migrants. Maraming salamat. Happy New Year. Kundi po dahil sa inyo, higit pong lugmok ang ating ekonomiya. Salamat sa inyong mga pinapadala, sa inyong mga inward remittances. At mamaya ho yung mga hahabol ng replay, magandang araw po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, baka yung karamihan ay nanananghali o dili kaya ay naghahanda na para sa ating medianoche, yung ating pong pagsalubong sa 2026. 500 lang po ang ating limit. Pagagalitan po kayo ng tanggapan ng Pangulo pag tayo gumastos ng more than 500. 500 nung Pasko, hindi ko nga ho alam kung 500 nung Pasko o 500 Pasko at New Year. Pagka ganun pa man, sila ho ay mucho-mucho. Kanya ito po yung ating pamagat ngayong hapon, 2 milyon kada congressman. Habang tayo ay minemenos bilang mga Pilipino, tinatanggalan tayo ng dignidad, ng self-respect, ng decency in carrying out the most awaited celebration of the year, which is yung katatapos lamang na Pasko at itong paparating. Ilang oras po mula ngayon, pagsalubong natin sa 2026, sila ay nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Samantalang tayo, mamuhay lang daw po tayo sa 500 Noche Buena, isama mo na dyan yung 500 na medianoche, yung pong ating kakainin mamayang gabi. Ganyan po kung paano nila minamaliit tayong mga Pilipino. 2 milyon kada congressman. Hanggang 500 pesos lang ang ating medianoche. Pera ho natin yung tigto 2 million na pinamumudmod diyan sa Kongreso. Sabi pa ng isang senior leader, si Congressman Ronnie Puno, ito raw po ay parang augmentation o pang-alalay sa mga congressman dahil magpapasko, mamamasko yung mga kapitan, meron sila kung ano-anong programa, wala po kaming pakialam kung may mamasko sa mga kongresista. Puno, ano na? Ito ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez Wala kaming pakialam kung mamamasko ang mga barangay kapitan sa inyo. Paldo-paldo sa 2 million? Wow! Wow na wow! Continue, attorney. Naman po iyan sakop ng kanilang mandato bilang legislators o mambabatas. Kaya ba kayo naging congressman para meron kayong 2 million additional allowance or bonus or pabuya or reward tuwing magpapasko at bagong taon para meron kayong maipamigay sa inyong mga political leaders? Yan ba ang mandato ng kongresista? Sagot! Ano po no? Sagot! Ang tanong, anong isagot? Yung kakapalan ng mukha hindi talaga tinablan. Ang kapal talaga.
Yung yung ano, mukha ng buhaya talaga, attorney, ang kapal. Hindi yung tatablan, attorney, ang kapal. Hindi na balat yun eh. Kaliskis, ang kapal. Buhaya kaya yun. Aran na yung mga nabubulgar na korupsyon, tigda 2 milyon. Yan po yung paliwanag ni Congressman Ronnie Puno, yung isa sa senior leaders. Isa rin sa na tumutunog dati, umuugong, na pumuposisyon bilang House Speaker. Oh. Yun pang pasimuno ha. Yung tatay-tatayan pala dyan sa kamara. Yun pang pasimuno pala. Ha? Sino ba? Sinong di susunod? Yun pala ang sinabi niya sa video ni Pono, yung interview niya, na kung halimbawa sa darating pa na nadagdagan pa ng mga 5 buwan, sana maintindihan na ni Labiste yung mga sinasabi niya, baka yung mga katanungan niya ngayon masasagot na. Alam niyo po, si Labiste ay hindi yun takaw sa pera dahil may perang bata na yun, bilyonaryo na yun, may negosyo yun. Busog na yun. Ang bulsa niya busog na, ay ang utak niya busog na sa katalinuhan kung paano magiging mambabatas. Hindi tulad sa inyo dyan. Paldo, 2 million. Anong sabi ni Attorney Vic? Pananaw ng mga leader na nais maging speaker, sa bagong taon ho, sana magkaroon na ng bagong leaders. Sa bagong taong parating, 2026, sana ho, panalangin ko, may mga bagong leaders ng maluklok upang Sana, Attorney Vic, matablan ito ng panalangin, matablan ito ng hiya. Sana matuklap itong kaliskis ng mga buhaya na yon. Sana matuklap. Sana nga yung panalangin mo, Attorney, naku po. Sabihin natin, mga 3 milyon ng mga tao na nanalangin dyan, o lampas pa ba? Kasama namin kayo sa panalangin na yon. Hindi yung tatablan ng hiya, yung matuklap talaga yung kaliskis at saka maputol yung buntot. ng ating bansa. Si MVN Teves. MVN Teves, I agree with you. Abolish the House of Representatives. Pagka inabolish po natin yung Kongreso, I believe, I'm confident, we stand to save at least 1 trillion pesos annually. Ang laki pala. Biro mo, pag mawala yung Kongreso, ang laki ng masisib ng Pilipinas. So ito pala, ito talagang Kongreso, ito talaga ang nagpapahirap ng Pilipinas. Yun ang draining point ng pera ng bayan. Itong Kongres. Ang laki pala. Kaya sayang. Hindi ako nagiging congressman ngayon dahil pag congressman ako ngayon siguro ang paldo-paldo ko po. Paldo-paldo. Pag hindi nabubuking. Opo. Pambihira talaga to kasi. Pahamak talaga to si Labiste. Si Labiste talaga pahamak yun. Puno na natira ka talaga ng bata. Ito si Puno talaga, matanda naman sana to, pero bakit natalo ng bata ang congressman? Bakit? Dahil yung utak niya ay gutom pa, hindi pa nabubusog. Kay Labiste, ang utak ng batang na yon punong-puno ng kaalaman kung paano magiging matuwid na mambabatas. Pero itong mga matatanda na kung paano kaya sila kumita. Biro mo.
Sabihin lang natin, every New Year may 2 million ka. Ah, nako. Palakpakan, paldo-paldo talaga. Substantial na batas yung mga yan eh. Saan ka nakakita na yung 6.793 trillion panukalang budget for 2026? Mga kababayan, 6.793 trillion po ito ha. Inaprubahan, ipinasa ng mga kongresista in less than 1 minute. Wow! Palakpakan! Trillion ang pinag-usapan ha. Halimbawa nga, doon ka bumili ng bumili ka sa mga grocery, tapos yung mga dati, yung mga lista-lista pa, hindi pa yung mga iskan-iskan sa mga barcode-barcode. Ililista pa yun. Naku po. Pag-aralan pa rin yun. Halimbawa, mag-add pa rin, i-review pa rin yung tama ba yung addition niya. Tapos dito, trillion, less than a minute, in-approve. Bakit kaya na-approve award? Dahilan ba sa 2 million pesos na Christmas bonus? Patay tayo dyan. Puno! Patay ka dito. si Dison na mati ni Labiste. Ito naman, mati rin ni Labiste ito si Puno. Booking. Wala nang magagawa dito. Amin talaga. Ito rin. Okay, tuloy tayo kay attorney. Itong napakalaking panukalang budget for 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. At malaking bahagi po nito ay ating uutangin. Nakuha pa ho nila magpamudmod ng tig 2 milyong piso. Kaya yung mga kababayan po natin, katukin po ninyo yung inyong mga kongresista. You know? Pag hindi yun lalabas, pag hindi lalabas pagkatok, batuhin nyo yung bubong. Sige. Katukin. Kahit lumampas na yung pizza uno. Hanggang pa yung Pasko kaya yon. Hanggang Chinese New Year pa rin yun. Ang Pasko natin. Epektibo pa rin yun. Baka uubra pa. Ipasisingil ito ni Attorney Vic yung magkano party natin yun. Pagpartihan din natin yun. Yan sila ng additional 2 million pesos. Ito yung deklarado. Ito yung nalalaman natin. Katukin po ninyo, puntahan po ninyo yung tanggapan o yung bahay. Paano yung hindi nalalaman? So, maliban dyan sa 2 million, mayroon pa palang iba, attorney? Pambihira to sa attorney, oh. Booking na nga tinira ni Labiste, dadagdagan pa dito ni Attorney Vic Rodriguez. Ito ko ba, antindi talaga. Puno, paano yung paldo natin? Pero sa bagay, pakapalan lang natin ang kaliskis para di tayo tablan ng hiya. dito mo mga kababayan, no? Basta may pera, kahit ano ba yan. Hindi ka na talaga mahiya dyan. Makapali yung bulsa, makapali yung mukha, makapali yung kaliskis. Ayon. Nasa inyo na lahat ng kakapalan talaga. Wala na. Hindi na sa inyo na talaga lahat. Kayo nang panalo, paldo-paldo.
meron po silang tigto 2 million additional. Humingi po kayo, may oras pa ng ating pang medianoche. Humingi po kayo. Yung sinasabi ng Marcos administration na tigpa 500 lang, huwag tayong lalagpas sa 500 pesos na Noche Buena at 500 pesos na medianoche. Kunin po ninyo sa inyong mga kongresista. Napakarami po nilang pera. Bukod po dyan sa kanilang kinurakot at nakurap dyan sa flood control projects. 2 million. Hingan po ninyo, tigli 500 na lang. O meron pong 4,000 makikinabang. Katukin po ninyo, may oras pa para meron po kayong Alugin yung gate, yung baga 4,000 mo mga 20 katao yung alugin yung gate ng mga residensya ng mga congressman. Naku, no, tuklap talaga yun. Tumba talaga yung gate niyan. O pag hindi pa makaya, sa bagay, itong mga congressman mga kabayan, hindi mo basta-basta mapuntan sa bahay. Ang dami mo pang mapagdaanan, may mga gwardiya, tapos kailangan mo pa, ngayon high-tech na eh. Magpapunta ka pa lang, wala na, alam mo na, kita na. Kita mo na ilang katao, tapos maharang ka na, wala talaga. Itong sinasabi ni Atty. Vic na puntahan natin, wala talaga. Sa kanila na talaga yan. Wala na talaga tayo ng parte doon sa sa 2 million na Christmas bonus nila. Wala na talaga. Ang panalangin na lang nito ni Atty. Vic Rodriguez na tatablan sila ng hiya. Sana last na nilang Pasko to. At saka yung New Year nila parang sa bagay, nakapag-New Year pa naman sila, 1 ngayon eh, January 1. Wala pa man akong nabalitaan na may tumitigas na congressman. Matinding diet kaya yon ginagawa. Biro mo, tiba-tiba yung 2 million, tapos hindi ka magda-diet, baka atakin ka sa puso. Ako po, sayang. May susunod pa naman. Ngayon, 2026, another 2 million. Sa December ulit. Attorney, wala tayong magagawa dito. Kakapal ng mga mukha dito eh. Pag i-abolish tong kongreso, naku pa, ang daming iiyak. Baka magbaha dyan sa sa House of Representatives pag sinabi na, ngayong araw, huli na lang natin. Dahil bukas, burado na to, wala na tayong opisina dito. Hindi na tayo pwede magtitipon-tipon dito. Bawat congressman dyan, papatak yung isang tasa na luha. Sayang yung 2 million lang na cash bonus. Christmas bonus. Tapos, magkano yung sahod nila buwanan? 300,000 plus iba-iba pa. Yun lang ang nalalaman natin. Yung iba pang hindi pa natin nalalaman. Ako po, iyak talaga. Tingin ko yung luha dyan na babaha dyan sa sala sa kamara, baka hanggang tuhod. Pagkainan mamayang medianoche, kung tigpa 500 pesos, si congressman or si congresswoman kaya kayong bigyan hanggang 4,000 tao. Kunin natin yung 2 million na yan. Pera po nyo yan. Katukin ninyo. Puntahan ninyo ngayon yung mga bahay ng mga kongresista ninyo. Nalathala na po sa mga pahayagan yan. Meron silang additional 2 million pesos each. Katukin. Di ba? Klaro, nalathala na yun. Booking na booking. In short, booking na booking. Ito talaga si Congressman Labiste. Pambira to Pahamak ka talaga, Congressman Labiste. Pinahamak mo tong mga kasama mo nito, mga buhaya. Sa bagay, ito talaga si Congressman Labiste. Hindi pa to matatawag natin buhaya. Wala mang kaliskis to. Matatawag natin to kalapate. Isang kalapate to si
binatukan lang itong mga buhaya dito. Alam mo itong mga ibon na makulit. Yung mga asar dyan sa mga ano. Parang ito si Labiste. Pero totoo na, napakalaking blessing ito si Labiste mga kababayan. Dahil pag hindi pa dahil kay Labiste, hindi ito mabubuking. Wala tayong kalam-alam na tayo itong bansa natin lagi tayong na subsob sa isyu ng korupsyon, tapos ito pala sila patuloy ang pagiging korap. Saan ka pa? Ginawa lang tayong loko-loko. Itong mga loko-loko itong mga tunto naniwala naman sa isyu ng korupsyon. Patuloy lang pala sila dyan sa sa loob. Saan ka pa? Trillion pesos na pinag-usapan, approve, less than a minute. Sabi to ni Atty. Vic Rodriguez. Hingi po kayo ng pang medianoche, tig-500, kaya pong mamudmod ni congressman o ni congresswoman hanggang sa 4,000 tao. 2 million po yan. Yung iba dyan, higitang nakuha, atukin po ninyo, wag ho kayong mahihiya. Pera po natin yan. Ibubulsa lang po nila yan. Kunin po ninyo, mag-doorbell kayo, tumungo na po kayo sa bahay. Pag hindi ba kaya mag-doorbell, tiradurin na lang yung bubong para makalampag yung sinong nasa loob. Baka ito mga doorbell nila mga smart na doorbell, yung si Siri lang yung Siri doorbell. Tapos na-control pala doon para hindi marinig ng para hindi mabulabog itong amo natin. Imumute ng gwardiya doon. So, hindi marinig, wala pa rin. Itong talaga, tirando rin natin yung bubong ng bahay ng mga congressman. Mag-doorbell po kayo, pumila kayo roon, you demand, you give us 500 pesos now for our medianoche, mamayang dating ng 12:01 a.m. Protesta ang inyong pagpila, obligahin ninyo, may 2 million po sila. Pag sinabing paano nyo nalaman yan, sinabi po ni Congressman Ronnie Puno, yung inyong leader sa Kongreso. O yun. Allah. Paano yun? Paano yun, Puno? Ikaw pala yung nagsabi. Hindi pala si Labiste. Talaga? Natrap ka talaga ni Labiste. Sabi ni Labiste, tapos inamin mo, andyan pala. Andyan talaga, paldo. Ay, nako. Ito, mga kababayan, kahit natong daldal dito, anong kutya natin ng mga congressman nila, kung itong mga kasama nila mga congressman, isang batalyon ng mga congressman, kahit namang pangungutya natin sa kanila, anong pangbalasubas natin, anong isasabi natin sa kanila, talo pa rin tayo. Sa atin ang galit, na sa kanila ang pera. Ito buhay dito. Pero at least humihinga pa tayo mga kababayan. May pag-asa pa. Hanggat nabubunyag itong mga ginagawa nilang mga kabulastugan dito sa ating pamahalaan, may panahon talaga na mapuputol ito. Darating talaga, wala talagang forever dito sa buhay Talagang may wakasan ito. Hindi talaga to habang buhay sila'y magtatagumpay. Kanilang mga ginagawa sa ating bayan, tayo nagdurusa kung paano tayo magpakahirap magtrabaho.
itong nagpapasa ng sako, nagpapasa ng sako ng simento doon sa mga bodega, nagpapasa ng sako ng bigas para lang kumita. Sako-sako yung bigas na dinadala, ang sasarap ng klase ng bigas na pinapasa nila. Tapos iusahaw nila, hindi nga sila makabili. Hindi nga nila ma-afford itong kilo ng bigas na pinapasa nila dahil sa kakarampot ng pera na sinasahod nila. Tapos itong mga congressman nitong hinayupak nito, tag 2 million pesos itong Christmas bonus nila. Ito namang mga tao nagpapasa ng kopra, nagpapasa ng bigas, nagpapasa ng kung ano-ano na pinapasa nila sako-sako. Wala nga 13-month pay, wala nga benepisyo. Wala nga masyadong suporta sa gobyerno. Maliban lang kung halimbawa may magreklamo. May nagman ba doon sa mga employer nila na itong tao mo, itong worker mo, kailangan mo magkaroon sila ng security sa kanilang pagtrabaho. Kahit papaano magkaroon silang katiting na insentibo. Wala kayong ginagawa eh. Sinisiguro lang ninyong sarili ninyo. Kaya booking na booking kayo rito. Milyong piso, wag niyong itago. Amin yan, pera namin yan. Kailangan namin ng pang medianoche nang makakain naman kami ng disente sa pagsalubong ng taong 2026. Yan po ang gawin ninyo. Dahil may 2 million kada congressman. Grabe na po pera ng mga yan. Grabe na po, paliliwanag ko sa inyo. Yung 6.793 trillion na budget po, panukalang budget for next year. Mamaya po, sisimulan natin. Mula sa pag-aresto, mula sa pagkakanulo kay Tatay Digong sa kamay ng mga banyaga, hanggang ngayon, huling araw ng Disyembre, taong 2025, huwag po natin kalilimutan itong mahalagang issue. Ano po yan? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Yan po yung mga issues na kinakaharap ng ating bansa ng kasalukuyang administrasyon at patuloy nilang iniiwasan at patuloy nagtatangkang tayo'y budulin. Balik po tayo sa 2 million kada congressman. Pira naman, no? Inulit mo pa, attorney. Ang sakit-sakit naman. Parang mabibigin na si mabibigin na si Puno. Inuulit-ulit mo pa. Kami na bahala magbuhos ng suka at saka sili. Si Nanette Samiliano, yung mga mas malapit kay Mika Swansing, yung chairman po ito ng appropriations, mas malaki pa sa 2 million. Malamang, I agree with you. Biro mo? Depende pala yun sa pabor-pabor pala yun. Wala yung kaibahan yung nasa labas na yung mga ayuda system nila. Pabor-pabor lang. Kung sinong pinakamalapit doon sa tagalista, yun ang unang mabibigyan. Wala pang, baka may dagdag pa. Walang kaibahan yung, kung ano talaga yung ginagawa nila doon sa itaas, makikita natin doon kung anong ginagawa o kung anong nagawa doon sa mga alipures doon dito sa baba. Pag ganito ang gobyerno natin, ano bang maasahan natin? Kung halimbawa ito magpapatuloy na hanggang 6 na taon, dagdagan ng 6 na taon, 5 years from now, ano ang mahitsura natin? Para tayo mga pulubi, wala na tayong ibang maibabanggit sa ating gobyerno, baka may ayuda, baka may maitulong, para tayong pulubi. Ako, ayaw ko eh. Na yung manghihingi ka, maliban lang kung gipit na gipit ka talaga, nangingi lang, pero hindi hingi lang akong pabor. Pwede makigamit muna para makaluwag-luwag ako, babayaran ko yon. Pero yung parang binigyan ka, parang ulang kaibahan yun sa pulubi na nanghingi ka ng ganun tapos aabutan ka ng ganyan. Lagi ka lang inaabutan. Gusto ba natin yon? Maliban lang siguro dyan sa mga tamad-tamad dyan. Ng mga kababayan kong mga tamad, mga batugan.
na ayaw na magtrabaho, gusto lang may ganyan na mga style, may magbibigay. Kaya itong mga congressman na paldo-paldo, yung gusto nila yun, mga constituent nila. Mga ganun lang yung buka yung palad. Mag-antay kung sino mag-aabot. Pero ayoko. Pag ganyan ang ugali natin mga Pilipino, karamihan, pagsamantalahan tayo ng mga politikong matulad dito, mga congressman. Idaan lang natin to sa tawa-tawa pero masakit man pakinggan, masakit man marinig natin. Iwan ko lang kung nasasaktan ba sila sa mga naririnig nila sa mga ordinaryong citizen. Sa bagay, makapal na yung mga, pati yung balat na, pati yung eardrum siguro nila, makapal na. Hindi na sila makarinig sa mga ganun na mga salita. Basta na sigurado na nila na magkaroon sila ng pera. Niya, hayahay talaga ang congressman. Dapat po talaga i-abolish itong kongreso. Demand 500 pesos from them. It is your money. Masyado ng maraming nakurakot at ninakaw yung mga yan. Except of course for a few. Kagaya ni Congressman Sid Ungab. Wala pong nakuha yan at hindi po tatanggap yan. Si Congressman Levis. Ito nga si Congressman Ungab, malalaho natin mga kababayan, ito po ang nag-booking doon sa budget sa 2025. Doon nagsimula, doon na-trigger. Kung naalala ninyo yung sa Davao na podcast na kasama si PRRD, si Kong Ungab, doon nag-umpisa, doon na na-trigger na hanggang hindi na nila tinantanan si PRRD, hanggang sa dinampot nila, dinala nila, hanggang sa nakidnap nila. Yun talaga nakatrigger nila, itong pera, itong budget na nabuking sila. Ang nakabuking, tapos sinong nag-pronounce na ganyan talaga? Di ba si PRRD? Anong ginawa nila kay PRRD? Pinadala sa labas. Itong mga nagrereklamo dito sa Kongreso o dito sa Kamara sa mga congressman, sinong unang umaangal ngayong huli lang maliban kay Labiste? Parating pa lang yung kang Labiste na ethics complaints. Itong nauna, itong suspendido na ngayon, si Kiko Barsaga. Then ang threads, mga kababayan, na makikita natin kung sino mag-alkontra, sino magbulabog doon sa mga kagagawa nila. Hanapan nila ng paraan na mawala sa landas nila. Ito na, dinagdagan na, dalawa na yon. Sana ito, pag may medyo may matanda-tanda kaunti, sana na mag-alalay nito, tumulong dito sa pagpuksa sa kanilang mga anomalya dyan, sana madagdagan. Hindi naman himik ng yung mga ibang mga congressman dyan. Pero habang nanahimik pa sila, namamayagpag pa yung mga taong ang kakapal ng mga muka, ang kakapal ng balat, hindi natatablan ng hiya. Pulong Duterte, si Congressman Omar Duterte, si Congressman Bong Suntay. Ito yung mga hindi kukuha ng mga pera diyan. Aida Flores, paldo na naman ang mga taga Kongreso, kawawang Pilipinas, saan kami pupulutin ito? Aida, hindi po siguro lahat ng taga Kongreso, mga congressman lang dahil napakaraming matitinong kawani ng Kongreso. Dito pa sinasabi dito ni Atty. Vic dahil may nag-comment diyan Kongreso, dahil ang Kongreso dalawang kapulungan yon, itong sa Senate o saka yung Kamara. So sa Senate 24 lang sila, pero halata, mas madaling mahalata sa kanila itong 24 na mga senador dahil mas kilala sila sa buong bansa.
maliban lang dyan sa kamara na ang karaniwan na nakikilala ng mga congressman, itong mga party list congressman, sikat-sikat yun dahil buong bansa yung ano nila. Pero yung mga district congressman, madalang lang. Tulad lang sa amin, itong ang kilala ko, yung sa distrito lang namin. Sa ibang district, hindi ko na kabisado. Parang ganon. So, totoo tong sinabi dito ni Attorney Vic na hindi naman lahat dahil itong 24 na senador, hindi pa naman sila harap-harapan yon. Parang patago-tago pa lang. Hindi tulad dito sa kamara na harap-harapan na talaga. Wala na talagang hiya. Dito sa Senado, alanganin pa, medyo pa sila dahil madali silang mabilag madali silang makita. So di ba itong iba hindi pa masyadong makapal yung mukha, pero maiksi pa rin yung buntot. Hindi tulad dyan sa kamara na makapal ang kaliskis, mahaba yung buntot. Binigyan ng tig 2 million yan. Hindi po, wala pong tig 2 million yan. Yung mga kongresista po, yan po talagang paldo. Paldo gamit po ang pera natin. So 2 million kada congressman. Bukod pa po ito, doon sa kanilang isiningit na 10.5 billion. Kinigo kayo ha. Ang importante, magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, kuro-kuro at matigas na paninindigan base sa tamang impormasyon. Kanya po natin ginagawa ito. At ito nga ho, yung tumambad sa atin, binigyan ng extra 2 million kada kongresista na aliado ng Marcos Jr. administration. Pag hindi ka aliado, pag ikay kritiko, pag hindi ka bumoto sa pag-aproba ng budget, wala kang 2 million, wala ka ring budget, no? Yun pala. Kaya nga, sila si Pulong, si Ungab at saka iba pa, hindi tumanggap, wala talaga matanggap yun dahil hindi binigyan. Ito malinaw. Dito naintindihan ko yung sinasabi dito ni attorney. Paano makatanggap pag hindi binigyan? Tapos ito si Labiste, alanganin siguro, nagkaroon na. Pero dito mga kababayan, depende siguro yun sa parang linagay na nila. Halimbawa, tatanggapin mo o hindi. Basta ito na, pag alain ka, tatanggapin mo ito, tapos ito ang gagawin mo. Pero, ilan lang silang piraso mga kababayan. Kahit ayawan Manila yon para maiparating na hindi nila gusto yung ginagawa para halimbawa itong pagpirma sa batas sa budget, ayaw nila dahil kailangan pang busisihin. Pero yung mga halang ang bituka, yung takaw sa pera, may bayad na to, pirma na lang, approve na lang tayo rito. Kahit lampas sa kalahati lang yung pumirma, yung hindi pa nangalahati, yung hindi pumirma, talo pa rin yun dahil ang labanan dyan ay numero. So, ang dasal na lang natin dito mga kababayan na itong mga mambabatas sana matabla na sila ng hiya at saka ngayong 2026 sana bawasan na nila yung katakawan nila. Sana mabusog na sila, tama na yung sa 2025. Itong sa 2026 halimbawa itong mga inuluklok nila na budget na para mapagkakitaan nila. Halimbawa ang program ito, halimbawa itong mga program, wala pa man itong budget, halimbawa man lang ito kung magkaroon, pero hanapan talaga ng paraan ng gobyerno para magkaroon. Ito lang nakakabuisit talaga sa kanila. Ilalagay lang dyan ang program para ibig sabihin, itong ang program, wala pa naman tong budget, hanapan pa natin ng budget.
Pero dyan sila kumikita. So hanapan ng paraan talaga para sila kumita. Ganun lang kasimple. Alam naman ho natin, ang sobrang talino talaga ng mga andyan. Biro mo, andyan na tubuan ng uban. Talino ka talaga. Parang ako dito. Sa trabaho ko, dito na ko tinubuan ng uban, dito na nalagas yung buhok ko. At talino ka talaga sa trabaho mo. Alam mo kung paano ka magtrabaho. Alam mo kung paano mo gawin iyong trabaho. Alam mo kung paano ka mag-iskapo sa iyong trabaho. Pero parehas lang din, makapira ka. Sumasahod ka. Makadiskarte nga kami yung ang kakarampot lang. Kakarampot lang ng pinag-aralan namin. Ganito lang, para lang marunong lang kaming sumulat. Yun pa kaya ang iba dyan. Iba dyan, mga abogado pa, ang tatalas na ng isip, ginamit lang sa kawalang hiyaan. So doon natin makikita na bukod sa 2 million, inaprubahan po nila yung 6.793 trillion budget, panukalang budget for 2026. Sabi, nakakatakot po ito, sinabi nung kasalukuyang Executive Secretary si Ralph Recto, yung dating Secretary of Finance, na kumuha sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, na kumuha sa 117 billion pesos PDIC funds, at kung ano-ano pang pondo. Sabi po niya, kasalukuyan daw po nila, and to use his term, thoroughly reviewing the proposed 2026 budget. Bakit ko po sinabing nakakatakot? Bakit ko po sinasabing nakakatakot? Mantakin po ninyo. Yung paggagamit ng salitang thoroughly reviewing the proposed 2026 national budget, gas-gas na po iyon. Yun din po ang ginamit nila para budulin tayong lahat dito sa 2025 national budget. Patay. Inulit lang pala. So, ang ibig sabihin, ito ay nabuking na ngayon dahil nung nakaraan sa 2025 na budget, ginawa nila, malaking liso na. Pero inulit pa rin nila nito ngayon. Pero buti na lang, kahit inulit nila, hindi pa nila na umpisang igasto itong sa 2026, may pagkabukingan na. Kung paano na-approve, dahil may Christmas bonus na tag 2 million, hindi pa natin alam kung anong laman dyan sa mga budget dyan na mapunta doon sa mga kongresista na maliban sa 2 million na natanggap nila ngayong 2025, baka pag makalusot pa rin yun, mas malaki pa siguro sa 2026 na Christmas bonus nila. At hindi. Ang kitid ng utak ko, yun lang ang inabot. Baka makachamba. Hindi naman ako kasing talino dito ni Atty. Rodriguez. Sinusundan ko lang tong niya, sinasabi. May nag-isip rin ako ba? Posible yung sinasabi niya, yung nasa isip ko, posible ding mangyari, di ba? Dahil alam mo natin mga kababayan, pag yung kawatan, hindi mo kansyado kung anong galaw, hindi mo alam kung anong oras magnakaw, hindi mo alam kung ano ang nanakawin. Depende lang yung kung ano makita. So, ang dami natin makita dito. Ano ang nasa budget? Hindi man yun simento, hindi man yun graba, hindi buhangin, hindi bakal. Pira. Matik na yun. Ano nakawin nila? Bakal? Simento? Hindi Pira.
Nakachamba ko, di ba? Obvious naman. Po yan oh, yung kunyari nagpupulong sila. Ano kaya yung pinag-usapan dyan? Baka ano yun, nagtatalungan lang yun. O alas ano na, parang maliwanag sa labas eh. Nasa tanghali siguro yun. Anong oras na? Ano kayang pananghalian natin yun? Ang isa dyan, nag-suggest, sarap kaya ng lobster, no? Tapos ng isa, ayaw ko ng lobster. Baka atakihon ako sa hika. Mataas ang uric dyan. Doon lang ako sa steak. Buisit na buhay re. Pag yun talaga ang mga leader natin, mga kabinete natin, yung mga katulong doon sa presidente na instead na makakatulong sana kung paano tayo mangat, pero pinagtutulungan nila yung pera natin kung paano nila ma-divert, mapunta sa kanila. Nakakapanghinayang talaga. Hanggang saan ang pagod at sipag natin paano mayangat ang ating bawat buhay, bawat pamilya, sinisikap natin. At wala naman silang instead na yung kasipagan natin sa pagpursige natin sa pagiging matatag sa ating hanap buhay. Pero pag hindi naman nila tayo matulungan para lang maibsan itong presyo ng bilihin para ma-extend kunti ang ating kita, uubusin lang yung isang araw na sahod, hindi naman aabot sa sunod na araw, yung pang isang araw lang, paano tayo makatawid? Paano tayo magiging mag-graduate? Pag yung kinita natin ngayong araw, wala na para bukas. Pag yun ang makita ng gobyerno tapos hindi nila mahanapan ng paraan, wala silang maitulong sa tao, anong expect nila doon sa mamamayan nila? Aasinso? Pag ginamit sana nila yung pera para ma-flip yung buhay ng bawat Pilipino, mapagbigyan ng pagkakataon itong mga masisipag, baliban lang doon sa mga tamad. Tamad talaga yun. Pero alam ko po, tayo mga Pilipino, mas maraming masipag, porsigido sa pagtrabaho compare doon sa mga tamad. Diba? Tawanan lang natin itong ating problema mga kababayan dahil wala naman tayong magagawa. Kaya nga, sa kanta nga ni Freddy Aguilar, tawanan natin ang ating problema. Pero pag tumawa ka na ng walang dahilan, ikaw na ang may problema. Tuloy tayo, attorney, tuloy. 24 po ito. Ang sabi po nila rito, Marcos thoroughly reviewing 2025 budget to conform to. Maria is the art director at Estee Lauder, one of the most iconic names in the world of beauty and The charter. Ginamit na po nila yung thoroughly reviewing. Ano nangyari? Di ba Bulilyaso? Di ba? Trilyong piso ang inanod sa baha na wala namang flood control or flood mitigation project. Patay tayo dyan, attorney. Paano na to puno? Pasimuno ka kasi. Napadami yung kwento ni Napadami yung kwento ni Attorney Rodriguez. Nagdomino talaga. Nabacktrack talaga. Na yun talaga ang ginawa ninyo nung nakaraang ginawa ninyong budget. Tapos, inulit pa pala ninyo?
Wala pa lang nagbago. Ang gusto lang ninyo nga kami ang ordinaryong mamamayan ang magbago. Kayo, wala kayo pinagbago. Pinalala nyo pa ang kaninyong ginagawa. Doing it again, thoroughly reviewing. Paano magkakaroon ng thoroughly reviewing? Tingnan natin kung may ibibito si Bongbong Marcos. Pero walang ibibito yan. Parang this year, ang binito niya yung unprogram. Wala po yun. Yung unprogram po, yung katotohanan, gagamitin mo lang yan, ulitin ko, kung merong excess collection, kung meron pong new taxes, o kung meron pong bagong utang o bagong uutangin. But without those three sources of funds, wala po yan eh. So yung binito niya, bitu-bituhan lang po yun, budol po yun. Ngayon, kung 6.793 trillion pesos proposed 2026 budget. Ito, attorney, baka ito, linagay nila yun sa program, karaniwan, doon nila ilalagay sa program para komportable yung tao na tulad ng sinasabi mo kanina, bitu-bituhan lang yun dahil wala naman yun dahil pag mayroon lang budget, hindi naman natin alam na nagkaroon na pala ng budget. Hindi natin alam doon sa kabila, alimbawa doon sa DPWH, malaki yung budget. Pakiusapan lang doon. Nasa gilid lang yung sekretary. May budget ka yan, konti doon. Ilipat natin doon. Gagamitin muna natin dito sa ang program. Kailangan namin ito. Yun ang gagamitin nila. Wala tayong kaalam-alam. Hindi nila, yun ang sinasabi nila na transparency. Transparent lang sa kanila. Doon lang, hanggang doon lang. Transparent sa kanila, wala sa publiko. Ang labo. Tama ba yung paliwanag ko? Transparent. Sila lang nakakita. One-way mirror. Pag nasa kabila ka, sarili mo na nakikita. Pag nasa kabila ka naman, makikita mo yung lahat doon. Ganun talaga, one-way mirror. Transparent naman talaga yun, mirror. Yun ang nangyari sa budget natin. Kaya kahit nating ingat, anong bantay natin, malulusan talaga tayo dahil itong mga mambabatas, matatakaw. Ay, nako. Tuloy. Ito in-expose din ni Congressman Leviste ng Batangas, meron pong isiningit. Mga kababayan wag lang po ninyong tingnan yung ating pong pamagat 2 million. Malaki na yan kada congressman. Yung ating pong pamagat 2 million kada congressman. Ito po yung pamasko, yung bonus sa pag-aproba nitong 6.793 trillion proposed budget. Bukod po dyan, nagsingit po sila ng 10.5 billion pesos additional internal fund or internal budget ng House of Representatives. Tatawanan lang natin to o palakpakan na lang. Paldo-paldo pa, tiba-tiba pa sa budget. Grabe, no? Grabe talaga sila. Dinagdagan ang sarili nilang institusyon na wala man lang ginagawang, sabi natin, pag-uusap-usapan na bakit ganito, bakit ganyang kalaki, ano bang gagamitin natin? Hindi ba tayo mahiya dito sa mga tao, mga nagbabayad ng buwis, itong pinakalas na katapusang mahirap sa ating bansa. Walang kaalam-alam. Tapos yun ang ginagawa ninyo.
Hindi mo lang maipaliwanag sa tao na ito ang gagamitin namin. Porkit kayo ang nasa kapangyarihan, kayo na agad ang masusunod. Baliwala na lang yung mga pinakapubring constituent. 5 billion. Sino ang makikinabang sa 10.5 billion additional? Sa ano lang po ito sa House of Representatives. Nagsingit sila ng 10.5 billion. Walang debate, walang usapan, walang committee report, wala lahat. Alangan, hindi na talaga makapag-usap ngayon. Basta, alam mo po, attorney, pag itong taong gutom, pag gutom pa yung tao, madaldal yun, daldal. Pero pag pakalan mo ng pagkain, matamaan na yung bibig, tahimik na yun. Kaya nasa biruan namin sa grupo, kanina ang ingay-ingay mo Ngayon, ang tahimik mo na. Kumakain na pala. Basta masubuan na yung bibig, wala nang ingay yan. Ngunguya-nguya na lang yun, tapos ganun-ganun yung mata. Parang kambing. $10.5 billion. Ngayon, ang kabuuang budget na po ng mababang kapulungan, 27.70 billion. Ito na po yung kanilang kabuuang internal budget ng House of Representatives. Ang bigat po, di ba? Ayoko sanang ganito kaseryoso yung ating usapan, pero syempre, hindi natin sila lulubayan dahil hindi po nila linulubayan yung kanilang patuloy na panggagahasa sa kaban ng ating bansa. Sa patuloy nilang panggagahasa, paulit-ulit ginagahasa ang mga taxpayer at ang ating taxpayers' money. Kinukuha po nila Ito po yung mga issue that we will be carrying over to this coming year 2026. And I hope sa darating na taon, pinatunayan naman po ng mga kalit-kaliwang survey, SWS, Pulse Asia, I think even Publicus, talagang wala ng tiwala ang mamamayang Pilipino kay Bongbong Marcos. Talagang wala ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan, sa kakayahan ni Bongbong Marcos. Mayroon pang nagtitiwala, attorney, ito mga vlogger nila. Nagtitiwala sila baliktad nga ngayon Ang si Sara daw yung mas walang tiwala daw yung mga tao. Mas marami daw nagtitiwala sa Pangulo ayon sa mga vlogger. Ng Pilipino. Kanya talagang mabigat itong ating tinatahak. Si Bongbong Marcos tila ay naging national nightmare. Siya ho yung pambansang bangungot. Nadagdagan na yung may pambansa tayong dahon. Pambansang bayani, pambansang hayop. Ano ba yung pambansang hayop? Dati naalala ko kalabaw. Tapos ngayon agila. Sana dagdagan yung hindi lang palitan yung agila dahil may agila pa naman May buaya. May buaya. Tapos ito sino ang pambansang bayani? Dr. Jose Rizal. Sino ang pambansang bangungot? Ferdinand Marcos Jr. At tuloy, saan kayo natin yun isulat? Sa puno ng niyog o sa puno ng mangga? Baka
ano to, ipalit na to sa ano, yung sa 500 piso bill. Ay plano ni ano plano ni Senator Robin Padilla na demonetize ang ano 1,000 piso bill mula 2022 hanggang sa 2025. Maganda dyan, pag yung serial number doon, hindi na siya, dapat sana serial number yung ano, lalagyan ng i-stamp na lang. Pag halimbawa itong mga pera na ninakaw nila, halimbawa ilalabas nila tapos gagastusin, makita yung serial number doon na itong serial number to ginawa to sa 2022 o 2023. Maglagay lang ng stamp na ito, cancel na to, pambansang bangungot. Chat. Bira. Ang pambansang bangungot ng mga Pilipino. Bakit? Tingnan ho ninyo kung paano sila maglustay ng pera. 2 million kada congressman. Nasaan kaya? Mag-iingay kaya? Magsasalita kaya? Yung Padre Flavi? Tahimik yun. Paldo-paldo din yun. Alam mo yung pare, liliit ng tawag sa amin, sikpaw, ano bang tawag namin? Itong iabot mo yung magbibigay ng offer. Sikpaw yung tawag sa amin, anong pangalan sa Tagalog niyan? Baka yung hindi na magkasya doon, baka drum na yung dinadala ni Padre Flavi. Matindi pa yun sa isang congressman yun si Padre Flavi. Dating adik kaya yun. Curious kaya yun siya. Ano pa kaya mas masarap kaysa marijuana? O de. Tiba-tiba ngayon, may masarap pa sa marijuana, baka naka-order na. Alam mo, Padre Flavi, kung saan ka umuwi, anuman distrito mo, kumato ka na lang doon sa bahay ng congressman. Baka pag ikaw nakita, hindi lang 500, doblado. Kulang yun. Mga ano lang, 1,000 lang. Ay, hindi yun. Pag dubla, 500, magiging 1,000. Hindi naman pupunta doon. Mahina lang yun sa ang parokya siya ngayon nakatayo. Halimbawa, yung 1,000 kada tayo mo sa pulpito tapos gaganon-ganon ka, mahina na yung 1,000. Wala pang tax yun. Pero nagiging tagapagtanggol ka ng sangkatauhan bilang isang spiritual advisor, tagapag ng kaluluwa para mailapit ang mga kaluluwa doon sa Panginoon. Pero sumang-ayon ka doon sa masasamang gawain sa mga politiko at saka masamang gawain sa mga bisyo. Yung pagduduga. Tapos magserbisyo ka sa gobyerno, magpaalila ka sa gobyerno, tapos nagserbisyo ka sa Panginoon. Sinasabi na nga no man's can serve two masters. Alam mo yun, Padre? Saan ka? Alam mo yun? Alam ko. Kaya sinasabi ni Tatay Digong, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No? So tanggalin na ho natin yung pagiging ipokrito pagdating ho ng 2026.
Oh, hanggang dito lang po tayo mga kababayan. Ito po si Rainy Bay. Thank you so much and Happy New Year sa ating lahat. God bless us all.